Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga pusit na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagal bakabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 88 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 54 na mga comments, Ana Corduba. Meron siyang 34 na mga comments. Nandiyan po ang name na user or Margie Yadao. Meron siyang 30 na mga comments. And Ayeng Gimentisa, meron siyang 22 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang belated happy birthday si Sir Leonardo Astillero. Happy birthday! Nandiyan rin po ating mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si May de la Cruz, Nonoy Florin Hills, Eme Sarino, Len Gonzalez. Nandiyan rin po kasama rin po natin si Justina Deyatel from Vienna, Austria. Hello po sa mga OFW nandyan sa Austria. Nandiyan rin po kasama rin po natin si Emmy Mapalad, Flaviana Abila, Colintong Kawaw from California, USA. Hi sa mga OFW nandyan sa California, USA. At saka nandyan rin po si Jane Tam, Jovi Montero, Florifigo Mapak, Joselisa Moises, Ralis Carlinga. At saka nandyan rin po si Visitasyon Tomaro. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ang umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin ipadibang po sa mga ipipakalat mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At dapat na silang kukurtin araw-araw mga kababayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kahabaan ko, until now, mayroon pa rin pong baha sa ilan po ng mga lugar dyan po sa Maynila, doon po sa area po ng Visayas at saka sa part po ng Mindanao mga kahabayan. Yes, mayroon pa rin pong mga baha. Kasi nga, mga kahabayan ko, grabe naman kasi yun, yung bagyo na yun, parang makalintulad po doon sa naunang bagyo, yung Karina mga kahabayan. So yung itong bagyo pong Inting, which is pinalakas talaga siya kasi nga dahil po dala sa habagat mga kahabayan. So kahapon, kahit po na merong mga issue sa Bagyo mga kababayan, ito rin pong mga alipores ni Digong at saka ni Kibole mga kababayan, nagpakalat sila ng fake news. As in, marami pong fake news mga kababayan. Kasi nga dahil dito po
sa ipinakalat po na fake news ni Jason Sa, ipinakalat po na fake news po ni Glenn Chong at saka itong si Hitad, pati nga si Harry Roque mga kababayan. Yung post po ni Harry Roque, bigla niyang dinilit. Kasi yun po ay nadibang mga kababayan, dinilit kaagad pero nakabase siya isa po doon sa kanilang kalyado na Presidential Advisor for Economic ni FBR mga kababayan. At saka yung si Alejandro yata yun, if I'm not mistaken na name. Alejandrino nga pala, si Jose Alejandrino, doon po nakabase ang fake news na repost po ni Harry Roque. And some of it, doon po sa post sa vlog po ni Maharlika mga kababayan. Ngayon, itong kanilang ipinakalat po na fake news, actually kahapon mga kababayan, sayang nga hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan. Pero isa po ako sa nag-forward po ng mga informations doon po sa mga kakilala po, mga kaibigan po ng mga vlogger. Yes, totoo yan. Si Sir Ivan po ang nag-forward po ng informations na kung saan yung unang ipinalabas po ni Jason sa mga kababayan, ang totoong nangyari ha. Kasi nga diba yung unang post po ni Jason Sa, sabi niya mga kababayan, in just a minute ago, I think if not mistaken, mga 2 minutes yata yun, 2 minutes or 3 minutes. Pag ganun ko sa aking cellphone mga kababayan, pag tingin ko po, 3 minutes or 2 to 3 minutes yata yun if not mistaken. So sabi niya kasi mga kababayan, sabi niya, flash report, sa naka-remember po. Sabi ni Jason Sa, flash report, there is a medical emergency at San Miguel, Manila. Stand by for more details. So nung nakita ko po ang kanyang post mga kababayan, sabi ko parang familiar kasi yung San Miguel, Manila, malapit kasi yan sa palasyo. So meron dang emergency na report mga kababayan, medical emergency daw. So sabi niya, stand by for more details. So talagang hinintay ko mga kababayan, po. And until after 25 minutes yata yon, kung hindi ko nakakamali, meron pong bagong post itong si Jason Sa. Kasi ang sabi niya mga kababayan, sabi niya, Medivac update, sabi niya, buhay pa siya. Opo, siya nga po. Pero pupungas-pungas na lang. Marahil binigyan siya ng time na makapagsisi daw mga kababayan. So nung binasa ko po yung mga kababayan, mga comment po ng kanilang mga alipores, mga follower po ni Jason Sa, JTB Honsonsa, ang kanilang pinapatungkulan doon, si PBM daw, dinala doon sa hospital. But I'm sure makaban ko, na kayo na pong ang lahat, nakakalam na po sa issue na to. Alam ko po yan. So recap lang po tayo ng konti makabayan. Kasi I am very sure na meron pong information na hindi po nabalita ng ating kaibigan po ng mga vlogger makabayan. Yes, meron po. So nung nabasa ko kaagad, Itong post po ni Jason Sa mga kababayan, sabi ko sure ko na to, si PBM po ang kanilang pinapantungkulan dito, pinaparinggan. So kaagad na agad, tumawag ako po doon sa kaibigan natin po sa PCO mga kababayan. Yes, tumawag po kagad si Sir Ivan. Tinawagan ko po ating connection doon, ating spy, ating asset dyan sa PCO. Actually, friendly kasi si Ivan. Marami pong mga connection, marami pong pwedeng kontakin si Sir Ivan dyan po sa PCO. Yes, mga haters. So, in just a minute mga kababayan, tinawagan ko kagad po ang aking kaibigan dyan sa PCO. And luckily, timing mga kababayan, si BBM nag-meeting po. Kasi sabi ko mga kababayan, sabi ko sa aking kaibigan ko, ma'am, nakita mo na ba yung post ni Jason Sa? Ano yan Sir Ivan? Kasi meron kasi ditong pinaparinggan dito, merong post kasi dito na medical emergency daw, si BBM dinala daw sa ospital dyan po sa malapit ho sa palasyo. Yun pong post ni Jason Sa. Sabi niya mga kababayan, na aking kununtak po, sabi niya, ha? Paano yan nangyari Sir Ivan? Inandito po si BBM. Nandito po ating Pangulo, nag-meeting po tungkol dito po sa Bagyong Inteng. Nagkaroon dito ng situation briefing. Paano nangyari yan si Ivan? Sino bang nandun sa ospital? Inandito po si PBM. Tingnan mo, ipaparin ko sa iyo. Ang laki po ng boses po ni PBM. At kumpirmado mga kababayan, narinig ko po talaga ang boses ni PBM. Kaya sinabihan ko kaagad po ang ating mga kaibigan, nandun po sa GC, mga kaibigan po ng mga vlogger na ito po ang totoong nangyari. Ito po ang situation. And fortunate enough, marami kaagad po nag-vlog mga kababayan. Yes, isa po si Ivan sa nag-disseminate kagad po ng information mga kababayan. Pero sayang lang, hindi po nakapag-vlog Pero at least, nabalita kagad po ng ating mga kaibigan po ng mga vlogger. Sinabi ko sa kanila, nandun po si PBM. At this moment, nandun po si BBM, nag-meeting po kasama ang kanyang mga kabinete. At rinig ko po ang kanyang boses, nandun po. Kaya nga, di ba, meron po naghamon na isang mayaman mga kababayan
isa pong negosyante naghamon doon po sa post po ni Sonsa, doon po sa post po ni Glenchong, doon po sa post po ni Rocky at saka ni Hitad Makabayan na bibigyan daw niya ng milyones, ng tig-milyon kung makapag-provide sila ng picture ni BBM na nandun po sa ospital Makabayan. So yan po ang hamon na the other day nating kakilala po na milyonaryo at saka negosyante Makabayan. Yes, totoo talaga yan. So forward ko rin po kagad doon po sa GC Makabayan, saka binalita rin po yan ating makasama po na mga vlogger. So yun po ang nangyari. May naghamon sa kanila. Magbigay po ng milyon kapag makapag-provide sila ng picture na si PBM nandun po sa hospital. Pero ano nangyari, haters? Nga silang lahat. Walang kumasa po sa hamon nating kaibigan po na milyonaryo. Kasi alam ho namin ang totoo mga kabayan, alam ho namin ang totoong nangyari. Kaya we are very confident na bibigyan sila ng milyones kapag makapagbigay sila ng picture kapag nakita nila si PBM nandun po sa hospital. Sabi pa nga nila malubha daw yung sakit ni PBM mga kabayan. Code blue daw, code blue. Malubhang sakit. Meron bang taong nakaroon dito ng malumhang sakit na gumaling kagad makahabayan in just how many hours? Gunggong talaga Diba? Isipin natin. Itong mga DBS na mga nag-amplify sa kanilang mga fake news, yung mga fake news peddlers, yung po mga vlogger po na kung anong sasabihin dito nila ni Hitad, anong sasabihin po dito ni Sonsa, ano po mga sinasabi po ni Rocky, at saka yung si Glenda Chong, yung si Chonggi, yun rin po ang kanilang ibablog makabayan. Hindi lahat nga. Diba? Isipin lang sana. Kasi nga, di ba, how many hours ago makabayan, nakita kagad nila si PBM, nakaroon po ng aerial inspection, doon po sa mga nasalanta po ng bagyo, at saka nandun rin po sa live interview ni PBM na tapos pa lang po niya sa kanyang meeting, sa situation briefing makabayan, nakita nila nga lahat. Buhay po si PBM. Pero gusto nila po na matigi na kagad si PBM makabayan. Gunggong talaga Gusto nilang matigi kagad si PBM. Anong klaseng pag-utak itong gunggong na to? Pasaway talaga Pero makabayan ko, mamaya itutuloy natin yung issue na yan. Kasi nga kahapon, gusto ko lang pong explain sa inyo. Hindi po nakapag-vlog si Ivan kasi meron po kaming tinulungan dito na kasama namin makabayan. Meron siyang sakit, sad to say talagang very unfortunate na ang kanyang sakit is cancer makabayan. So in and out na po siya sa hospital for how many weeks, maybe month and a half na yata if not mistaken. In and out na po siya. Pero doon po siya sa Pilipinas nung nabakasyon siya. Hindi niya po na-enjoy ang kanyang bakasyon kasi nga nandun lang po siya sa hospital makabayan. So nung nandun po siya sa ospital sa Pilipinas, kasi ayon po sa tumingin sa kanya na Dr. Makabayan, hindi nila nalaman, hindi nila nakita po kung ano talaga ang kanyang sakit o saan po yung source ng kanyang sakit Makabayan. Pero lagi pong sumasakit ang kanyang bituka na side dito po sa area niyan. Kaya nag-decide po ang aking kasama dito sa apartment, sa trabaho Makabayan, na bumalik nang dito po sa Saudi kasi nga dito sa Saudi medyo high-tech talaga dito. Totoo lang, high-tech dito Makabayan. So, pagkadating pala po niya, as in, nasalubong ko si Makabayan, bit-bit pa ho ang kanyang mga malita. Kasi ako pupunta ko doon sa mall Makabayan, papunta kasi ako doon mag-grocery. At timing, nasalubong ko siya, yung kaibigan ang kasama namin dito na may sakit po, dala-dala pa ho ang kanyang mga malita. And after that, nilagay lang po ang kanyang malita sa kanyang kwarto, diretso na sa kagad doon sa hospital. At doon po nalaman ng Makabayan ang kanyang sakit. So, yun po ang findings po ng doktor. Unang hospital Makabayan, suspected cancer pa lang po ang sabi po ng unang hospital. So, nirecommend siya ng ibang hospital na kung saan yun talaga po yung specialist na hospital tungkol po sa kanyang findings. Allegedly pa lang po, walang pang final po na sinabi ang doktor na yun na talaga, final po, kasi gusto ng doktor na yun nandito po sa Saudi. Ang makapagsabi noon, yun talaga pong espesyalista. So lumipat po siya doon po sa ibang ospital Makabayan. At saka yun na po ang findings ng doktor na yun. Ang doktor po doon dito sa Saudi, sa specialist na cancer daw. So ngayon Makabayan ko, how many weeks have passed? Kaya nga lagi ko siyang binibisita dito every week or 2 times a week. Binibisita namin siya kung kamusta. Kasi nga mahirap talaga yung magkasakit Makabayan na nandito ka po.
Totoo yan. Alam ho yan lahat po ng mga OFW. Napakahirap po na ikaw po'y magkakasakit ka, nandito ka sa Saudi Arabia. Unlike doon sa nagtrabaho po diyan sa may bahay mga kabayan, yung mga OFW, yung mga nasa bahay po nagtrabaho, marami kasi sila diyan. At saka sama-sama kasi sila kay mga kabayan, every time kasama sila. Pero kapag katulad kasi namin, iba-iba naman kasi kaming shift mga kabayan, kasi nagtrabaho kami doon sa warehouse. So siya na po dito yung maiiwan. At wala siyang kasama kabayan. So every time na ibabalik na naman po siya doon sa hospital or babalik siya doon sa hospital at saka ngayon nga nagkimo siya makabayan, wala siyang kasama. Siya lang po mag-isa makabayan. Isipin niyo lang po, iba ang kanyang pakiramdam at talagang hindi talaga maganda ang kanyang sitwasyon makabayan. Siya lang po mag-isa ang laging pumupunta doon sa hospital. Ganun po talaga kasad ang kanyang dito makabayan, kanyang sitwasyon. Kasi talagang naranasan ko yan eh. Si Sir Ivan, nagkasakit po ko last 2022 yata yun. 2021 and 2022. Nakasakit po ako makabayan somewhere on that year, that month. Kasi nga that is time po sa pandemya makabayan. Nagkasakit po si Ivan. Talagang ang payat ko po, as in pumayat si Ivan. In and out po ako, pabalik-balik po ako sa hospital makabayan. At saka naranasan ko yan kasi nga wala kaming kasama dito. At buti na lang sa time po na si Ivan na nagkasakit ako, meron kasi akong kasama dito na nagbakasyon makabayan. Na bakasyon, hindi siya umuwi ng Pilipinas, kundi nagtambay po siya dito po sa aming apartment. At meron pong isang kaibigan po na yung shift na kanyang timing kasi nandito na po ako makabayan. So, nung time po na pabalik-balik si Ivan, meron po akong kasama. Pero hassle pa rin po makabayan. Napaka-hassle pa rin po na nandito ka as an OFW na kapag ikaw po ay magkakasakit. How much more? How much more sa kanyang sitwasyon makabayan? So ngayon, kung bakit po hindi nakapag-live, nakapag-vlog si Ivan, kasi tinulungan ko po makabayan na makontak po yung polo mismo. Kasi ang gusto ko lang namin, ang aming concern is sana man lang na nag-request po kami ng assistance na sana meron pong representative na may padala po yung taga-polo papunta dito para po ma-check ang kanyang sitwasyon makabayan. In-explain ko po sa phone, through phone. Kasi nga yung tumawag sa akin makabayan, hotline ho yun ng polo. In-explain ko sa kanya, nasabi ko, Sir, hindi na po kaya na lumakad po ng pasyente naman dito. Kasi siya po'y pabalik-balik na po sa hospital, nagkaroon po ng chemo, at saka kung makita nyo lang po ang kanyang sitwasyon in personal, malalaman nyo po ang ibig kong sabihin at maintindihan nyo po ang aking ibig sabihin. Hindi niya po kaya na maglakad pa at pupunta dyan sa polo. Gusto talaga makabayan na pumuntahin doon para daw ma-assist at saka ma-check siya o ano man doon, ganun-ganun. Hindi maintindihan. Alam niyo po mga taga-polo, Polo Riyadh, makinig ho kayo. Ang inyong sweldo, even though kayo po FW, ang sweldo niyo po, tax pa rin ho yan galing po sa OFW. Tax rin po yan, galing po sa ating kababayan po dyan sa Pilipinas. At dapat kayo po ay sana magtrabaho po ng matino. At kung wala man sa inyong mandato or wala man sa inyong polisiya, nabapadala kayo ng representative, pwede po kayong tumawag sa ibang ahensya. Like for example, sa OWA, sa DMW, para interconnection na lang po. Hindi ba pwede ng ganyan? Di ba? Kahit sasabihin nyo lang po, Sir, okay sir, don't worry. May tatawagin ho kami na ahensya at saka ibigay nyo sa amin ang kanyang complete name, ang inyong location, ang kanyang contact number, at saka ikama. Don't worry, tutulungan namin kayo. Tatawagin po namin yung kasama natin na mga ahensya like DMW, OWA, or naman yan. Dapat ganon. Hindi yung ganon lang. Hindi pwede. Diba? Napakapangit niyan. Dapat sa inyo na sana ay mag-meeting naman kayo sa mga situation na ganyan kasi nga ang mga situation po ng OFW, case to case basis kasi yan. Walang problema. Mga kayo dyan sa Polo Riyadh, ang sarap ng curtain eh. Ang sarap talaga Talagang nainis ko kagabi makabayan. Totoo lang, taga Polo Riyadh, nainis ako sa inyo kagabi. Pero alam ko hindi lahat. Yung nakausap ko lang po. Pero siya po ay nandyan sa second floor ng Polo Riyadh makabayan. Nandyan po sa second floor ng Polo. Sana ganun po ang sinabi at sana man lang kung wala sa polisiya ninyo ay pwede naman kayo po na mag-meeting. Dapat pag-usapan ninyo ang sitwasyon po ng aking kaibigan, ang anong kasama namin dito na ganun po. Sana mabigyan naman ninyo ng ng consideration. Mabigyan naman ninyo po ng tulong.
Nangangailangan po ng tulong ang kasamahan namin dito, okay? So sana maisip nyo naman yan. At saka mga kababayan ko, napaabot na po namin doon po sa aking kaibigan po, contact dyan sa PCO kasi gusto ko na ma-open nila yan. Kinuntak ko po kagad po ang aking kaibigan dyan sa PCO. At kinuntak po na taga PCO si Secretary Leo Hans Kakdak Makabayan. So, it's up to Sir Leo kung ano po ang kanilang desisyon dyan doon po sa kumontak sa akin. At sana kung hindi man nila malaman, hindi lang matuntun kung sino yung tao na yon ang nakausap ng mga kabayan. So hopefully on the next time, hindi man lang sa sitwasyon po ng aking kasama dito or sa iba, ma-apply po nila sa iba yung sinabi ko mga kabayan. Sana meron pong representative na sila po may padala kung saan man yung FW nangangailangan po ng kanilang tulong. Okay? Sa taga Pulo Riyadh, sana nyo po next time maintindihan ninyo. Mga kababayan ko, forward tayo. Ibabalikan ho natin, ito pong ipinakalat po ni Sonsa, mga kababayan ko, kasi nga sila po'y napurnada talaga, napurnada po ang kanilang plano na gusto lang matigi si PBBM. Meron pa nga nag-post mga kababayan, talagang naghahanda na sila, naghanda na ho sila ng speech para po sa dito kay Inday Sara Makabayan, kay Sara Duterte, kasi nga siguro pag-aakala nila na mayroon pong masamang nangyayari kay PBBM, which is hindi naman talaga, yun po ay fake news. Siguro naghanda na po sila ng speech para kay Sara, para po siya mag-turn over dito po sa posisyon po ni PBBM. Sabi dito po ni Adolfo Mortera Makabayan, ni Rush siya sa kalatagan. Ilalatag na siya forever anytime soon. Nang mabadala yung mga gonggong excited, sabi niya, kaya maghanda ka na, Inday Sara. Maghanda? Ready na pala ang speech po ni Sara Makabayan. Tingnan niyo mag-isip ng mga gonggong nito. At saka dito po mga kababayan, ipakita ko rin po itong post po ni Roque na kung saan ngayon deleted na po ang kanyang post mga kababayan. Kasi siya po ay dinibang dito. Dinibang ho siya ng pamangkin po ni PBBM mga kababayan, or siguro pamangkin po ni PBBM. Kasi una po sa post dito ni Harry Roque, nakabase na daw siya sa Presidential Advisor on Economic Affairs ni FBR, na ito sabi dito po ni Jose Alejandrino, that fight between Bongbong and Lisa. I have been looking at the report from an intel officer and the version of Maharlika in a recent posting on what Bongbong hit Lisa some instrument. The intel version is that Lisa tried to choke her head. Ginanon po daw Lisa makabayan, chinoke daw si BBM. The intel version is that Lisa tried to choke Bongbong. Ginanon daw ni Felisa Makabayan si PBBM. It is well possible that after Bongbong hit Lisa, the latter retaliated by trying to choke him. The fight was heard by those outside the room. Meron nakarinig po na nasa labas po ng room ni PBBM at si Felisa Makabayan, may nakarinig daw. Pero yan po ay dinibang. Yan po idinibang po na nangalan na J Bago mga kababayan, J Bago. At itong post na to, that is last Wednesday, September 4, kahapon mga kababayan, 1:05 PM. Yan po ay dinibang na pinuntahan niya kagad po si PBBM. He is well and very healthy. At wala pong sugat-sugat po kahit si Felisa makabayan. Kasi si Felisa nandun po sa scholarship. Nandun po sa scholarship sa hospital, sa awarding of scholarship si FL Makabayan. At yan po'y pinatotohanan po ng ngalan na Dean Raul Sarmiento at saka ni Ballester Milagrosa Makabayan. So ang ibig sabihin, wala po doon si Felisa nung time mo po na sinabi ni nangalan po na Jose Alejandrino na yun rin po ginamit po na fake news ni Roque Makabayan. Wala po si Felisa noon kasi nandun siya sa awarding po of scholarship. So yan po'y napakalaki pong kasinungalingan Makabayan. At dagdag pa dito, maraming sinabi po itong si Roque Makabayan. Sabi niya, what is certain daw is Bongbong and Lisa made it to the Guinness Book of World Records as the first presidential couple having a coke fight, and in the Philippine history as the first presidential couple bodily harming each other in the presidential bedroom instead of making love to each other like most normal couples do.
Nung pinakita po na picture mga kababayan, hindi po yan totoo. Kasi nga, ulitin ko lang po, si PBBM, he is well and very healthy. And very lively mga kababayan. Healthy na healthy po. Thanks God. Yung sinabi po ni Rookie mga kababayan, napakalaking fake news. And until nakita rin po natin si PBBM nagkaroon dito ng aerial inspection po doon po sa mga lugar-lugar po para makita niya kung ano po yung sitwasyon po dahil po sa nasalanta po ng bagyo mga kababayan. Kaya nga sila lahat. Ang ginawa ni Rocky, dinilit niya kagad po ang kanyang post mga kababayan. Napahiya ang gonggong. Yan kasi ang mga sinungaling, mga gunggong naman kasi. At saka doon po sa mga like for example, ito rin po like for example kababayan, pati po itong si Hitad. Kasi nga nung nabalitaan nila at nakita nila na si PBBM in-interview po on live at saka wala namang bakas po na sugat-sugat mga kababayan at wala rin pong bakas na siya po'y chinok po ni Efelisa. Yun yung ginanon dito mga kababayan. Walang-wala po. Kaya ang sabi po ni Hitad mga kababayan, iparin ko sa inyo. Seconds na po to, seconds. Kasi sabi niya, marami daw nalungkot na buhay pa daw si PBBM mga kababayan. Ayan, madaling araw dito sa aking kinaroroonan. Kamusta kayong lahat? Napakadaming nalungkot dahil buhay pa si Bangag. Okay, meron tayo mga dapat paunawain ang ating mga... Oh, yun nga, pornada. Nalungkot sila mga kababayan. Magonggong talaga eh. Tapos sabi pa ni Jason sa makabayan na si PBBM daw buhay pa kasi daw ayon sa kanya meron siyang sinabing Bisaya dito. Sabi po ni Jason gitagaan pa siya sa langit nung amahan og higayon aron makahinulsol sa sala. Dayon makapangayo og pasaylo. In Tagalog mga kababayan, binigyan pa daw siya ng chance ng ating Panginoon na mag-repent at saka mag-repent po sa kanyang kasalanan at saka hingi daw siya ng paumanhin doon po sa mga tao mga kababayan. Hingi daw siya ng paumanhin sa mga tao kung meron sa kanyang mga nagawa pong kasalanan. 'Di ba? Dito po, saka meron pang sinabi na isang vlogger mga kababayan. Ito rin po si Jason sa isang post niya na ang gaba daw dili magsaba. Ang sinabi niya mga kababayan, ginamit rin po niya yung words na sinabi po ni Sarah doon sa kanyang Sona, doon po sa KOGC mga kababayan. Di ba nag-speech po doon si Sarah doon sa KOGC? Suna yun mga kababayan. Di ba sabi pa nga niya na humingi siya ng paumanhin sa taga KOGC members kasi daw hinikayat niya daw yung KOGC members na para daw iboto si PBBM nung dumaan po na eleksyon mga kababayan. Suna yun. Ang anniversary po ni Kibuloy ng KOGC naging suna ni Sara Duterte. So sabi niya, di ba sabi po ni Sara mga kababayan, ang gaba sa Ginoo, dili magsaba. Ang ibig sabihin mga kababayan, gaba sa Ginoo, injustice, divine justice yata yan. Di ba sakto ba sa English? Yung gaba sa Ginoo, divine justice or karma mga kababayan. Ang karma daw, hindi magsasalita o hindi mag-iingay. Basta na lang yan, mangyayari daw mga kababayan. Ang karma, mangyayari daw yan. So divine justice. Ang ibig sabihin yan, nangyari na talaga po yung karma. Ano nangyari kay Digong? Diba? Siningil na ho siya ngayon sa panahon mga kababayan. Siningil na ho siya ngayon sa kanyang mga ginawan po na hindi maganda during po sa war on drugs o sa kanyang termino. Diba? Siningil na po itong si Digong. At nalaman rin po natin yung mga ginagawa niya na pagprotekta doon sa kanyang mga alipores, mga partner na allegedly konektado po sa drogas mga kababayan, yung mga drug lord. So naglalabasan na ngayon ang baho ni Digong. Ano pang nangyari kay Digong? Sa ICC mga kababayan. May nangyari rin po dito kay Senator Bato, kay Sara, sa lahat po ng kalyado ni Digong mga kababayan sa mga nangyayari. Yan po ay gaba sa Ginoo. Ngayon, nag-iingay na mga kababayan. Hindi lang po silent ang gaba. Ngayon talaga pong nag-iingay sa kanilang side. 'Di ba? Siningil na sila sa panahon mga kababayan. 'Di ba? Ito kasi mga sinasabi ng iba. Alam niyo po mga haters, advice ko lang sa inyo, kapag meron kayong sasabihin po na hindi maganda, katulad po dito sa inyo mga post na gusto nyo na meron pong mangyari kay PBBM, gusto nyo na ma-hospital, magkakasakit, at saka matigi. Diba gusto nyo yan? Lagi niyang sinasabi niyan. At saka kayo nga ay lungkot na. At saka may mga comment pa nga ng marami mga kababayan, sayang daw na hindi daw natuluyan si PBBM.
Dahil sinasabi niyan, baka yan po'y mabaliktad at mangyari ho yan sa poon ninyo. Baka mangyari ho yan doon kay Digong, si Digong ilang ubo na yan. Itong kay Jason Sa, alam mo natin, hinihingal na at saka meron siyang hagalhal, baka may TV makahabayan, iilang ubo na lang po itong si Jason Sa. Itong si Kiboloy, nako po, baka ilang ubo na lang si Kiboloy. Kasi kapag meron kayong wish na ganyan, be careful what you wish for. Baka kasi yan ay babaliktad. Kasi yan ay bumaliktad at mangyari ho yan sa mga sinusuportaan ninyo. Okay? So tingnan nyo si PBBM, nakita nyo kaagad, nandyan po, nagme-meeting lang, very well and healthy. Kasi si PBBM, protektado ho siya ng ating Panginoon kasi marami kayong mga lagi pong nainira at lagi nyong sinisiraan po si PBBM. Kapag kayo po ay laging nainira, babalik ho yan sa inyo. Tandaan nyo yan, okay? So mga kahabahan ko, di ba sinabi ko po sa aking intro na merong information po na hindi po nabanggit ang ating pong mga kaibigan po na mga vlogger. Kasi according po sa aking information mga kahabayan, according po sa aking tinanong po dyan sa PCO, na meron, di ba sabi nga ni Hitad, narinig daw ng PSG mga kahabayan, ng taga PSG, yung kalabog daw sa loob ng kwarto. Tapos yung PSG nataranta daw, kaya meron daw siguro nakagulo daw yung PSG makahabayan dahil daw sa awayan daw ni PBBM at saka ni Felisa. Ngayon, ang information makahabayan, ganito po, meron pala talagang drill na nangyari sa taga PSG. Yes, meron po PSG drill. Pero wala pong emergency nangyari makahabayan, kundi PSG drill lang. Yan po lagi lang ginagawa makahabayan. Kaya siguro, sinabi po ni Hitad, pinakalat niya kaagad na meron pong nangyaring emergency. Ordin na po natin, meron pong PSG drill na nangyari. Pero walang emergency, wala pong dinala po sa hospital, wala pong emergency situation na nangyari makahabayan, wala po. Kundi yun ang po ay drill ng PSG. Siguro yun po sinabi po ni Hita makahabayan, kaya may alam daw yung taga PSG, gonggong talaga di ba? So anyways makahabayan ko, before tayo patuloy po sa mga balita, ipakita ko muna sa inyo ang balita ng ating gobyerno at kay PBBM. For more details, let's watch this. Plansyado na ang lahat para sa pagbubukas ng ika-23 bagong Pilipinas Serbisyo Fair Davao City. Kahapon, nagkaroon na ng final coordination meeting ang BPSF National Secretariat kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga programa at serbisyo na ilalatag nila sa publiko. Ilan sa highlight ng BPSF sa Davao City ay ang AKAP program ng Department of Social Welfare and Development. Hindi rin papahuli ang TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ngayong araw nga, hindi pa man formal na binubuksan ng BPSF, nagsimula ng mamahagi ng ayuda ang caravan sa mga benepisyaryo. Bakas naman sa mukha ng mga benepisyaryo ang saya ng makatanggap ng tulong ng pamahalaan dahil bukod sa financial assistance, may bigas din silang natanggap. Para makabili ng bigas, mga pagkain na sa bahay. Malaki na yan. Pambili ng bigas, isang sako na. Salamat kay nabigyan kami ng ayuda ngayon para pambili ng mga gamit sa bahay, gamit sa high school ng mga bata. Dagdag. Tulad namin, mga driver lang kami ng tricycle. Okay na rin din ito. Marami ding matulungan. Mabuti na lang may ganito na pangbigay ng gobyerno. Kahit papano makakawid din. Para sa akin po, 4 ang anak ko, malaking tulong po dahil yung asawa ko is tricycle driver lang po, then kulang po talaga yung pang-financial namin. Bukod sa AKAP at TUPAD, ilulunsad din sa Serbisyo Fair sa Davao ang Katarungan Caravan kung saan makakatanggap naman ng libreng legal na konsultasyon. Ang lahat mula sa Public Attorney's Office at Department of Justice. At pati na rin ang Department of Migrant Workers, may legal assistance din na hatid para naman sa mga overseas Filipino workers. Ayon naman sa BPSF National Secretariat, hindi ito ang unang pagbisita ng serbisyo caravan sa Davao Region, kundi pangatlong beses na ito ng pagbibigay tulong sa mga Davaoeños. Bukas, inaasahang sa ngalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si House Speaker Martin Romualdez at ilan pang kongresista ang magbubukas ng programa. Pinoproseso na ng Department of Education ang dagdag sa salary differentials ng mga public school teacher.
Sa pagdinig ng Kamara para sa proposed budget ng DepEd para sa susunod na taon, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na aprobado na ng Department of Budget and Management ang 26.9 billion pesos na pondo para dito. Ayon sa kalihim, ito ay para sa fiscal year 2024 kung saan sakop ang mga plantilla position ng DepEd teaching at non-teaching personnel. Katunayan, matatanggap na ngayong buwan ng mga DepEd personnel ang kanilang salary differentials para sa buwan ng Enero hanggang Agosto. Natanggap na rin umano ng DepEd Regions 1, 3 at Mimaropa ang kanilang Notice of Official Salary Adjustment o NOSA at inaasikaso na ang pagbibigay ng salary differentials sa kanilang empleyado habang sinimulan na rin ng Cordillera Administrative Region, Region 7, 10 at 11 ang partial release ng kanilang NOSA. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagkakahuli kay Alice Guo ay isang patunay na hindi maring takbuhan ang batas. Kasunod nito, nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng mga tumulong para maging matagumpay ang misyon na mahuli si Guo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Walang sino man ang makakatakas sa kamay ng batas. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe kasunod ng pagkakadakip kay dismissed Mayor Alice Guo sa Jakarta, Indonesia. Batay sa impormasyong natanggap ng Pangulo mula sa mga otoridad, 1:00 ng madaling araw kanina nang maaresto si Guo. Kinilala ng Pangulo ang mga pagsisikap ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kasunod ng development na ito. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. Ayon pa sa Pangulo, mas naging madali para sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagtuntun kay Guo dahil na rin sa tulong ng Indonesian government. Kasabay niyan ang mariing paggiit ng Pangulo na pananagutin ang sinumang may sala. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Gayunman, ipinunto ng punong ehekutibo na mabibigyang karapatan si Guo sa mga pangangailangan nitong legal protection, pero tiniyak niya na magiging mabilis ang resolusyon sa kaso nito. Ms. Guo shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Okay, so ibabalik ko natin. Naalala ba natin yung sinabi po ni yung si vlogger po na sa makabayan, si Badong Aratiles, na sabi niya nung pagkasabi daw ni PBBM na heads must roll, na hindi na po heads will roll makabayan, kasi nga dito po sa sa pag-escape po ni Guo nakapunta doon sa ibang lugar makabayan. Di ba sinabi po ni PBBM? Ngayon sabi po ni Badong na nung time daw sinabi niya ni PBBM, may natakot ba daw makabayan? Nalaban natin yan, may natakot ba daw? Yes, maraming natakot. Tinan nyo, naaksyonan kaagad. Tsaka thank you so much nga pala sa Indonesian Authority sa kanilang tulong makabayan. Ngayon po na nasulbad kaagad itong issue po ni Guo makabayan, siya po'y nahanap kaagad, ginamit na po nila itong issue na to ni Guo at saka ito rin pong Indonesian Authority versus daw sa ating kapulisan dyan sa Pilipinas makabayan. Ang ibig sabihin kasi sila makabayan, dito daw sa issue ni Kibuloy na sana daw gagayahin daw yung style ng Indonesian dito po sa paghahanap po kay Kibuloy makabayan. Si Kibuloy naman kasi, marami naman kasing nagre-resist po na kanyang mga followers makabayan, kanyang mga kulto, mga membro. Marami pong nagre-resist. At kapag ito pong kanilang mga membro na masaktan na po ng konti makabayan, di ba meron kaagad ng kaso? Meron mag-file kaagad po ng kaso, yung si Torion, ang KOJC po ng mga membro. At saka ito'y mag-file sa kaagad doon po sa human rights, which is napakalayo po ang sitwasyon ni Guo na nandun po sa Indonesia versus po dito sa sitwasyon po ni Kibuloy. Nandyan lang po siya sa loob po ng compound makabayan. Ang compound po ng QOGC, napakalaki ho yan.
included yung kanilang Glory Mountain mga kabayan. Napakalaki ho yan. So kailangan talaga po ng maraming pulis ang kailangan na maghanap dito kay Kibuloy. Kasi nga ayon po sa report ng Intel at ng mga asset na nandyan po sa loob po ng KOGC Kumpal mga kabayan, nandyan lang daw talaga itong si Kibuloy. Nagtatago po sa tunnel or sa bunker. Kasi meron pong bunker. At yung bunker na yan, nabalitan ho yan noon pa man mga kabayan. Meron na talaga. Pero ang hinahanap lang po ngayon ng ating kapulisan, yung entrance, papasok doon sa bunker kung nasaan itong si Kibuloy mga kabayan. So yan po ay napakalaking pagkakaiba sa sitwasyon po at saka sa issue po ni Kibuloy at saka doon po kay Goo mga kabayan. Ngayon, I think alam niyo na pong lahat na nagkaroon po ng press conference ito pong si General Torre mga kabayan. But before po natin pag-usapan po yung kanyang press conference, after kasi po sa kanyang press conference mga kabayan, nagpalabas na naman po ng fake news itong si Jason Sa. Anong kanyang fake news, Sir Ivan? Tungkol dito po sa sinakyan daw ni General Torre na helicopter mga kabayan na muntika na daw na-crash. Muntika na daw na-crash yung sinakyan daw na helicopter ni General Torre at may makasama siya na mga opisyal mga kabayan ng PNP. Sabi niya, isang helicopter ang kamuntik mag-crash malapit sa KOGC Prayer at Glory Mountain sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ayon sa ulat, nakaroon daw ng mechanical trouble ang higanting tutubi at kinakailangan mag-emergency landing sa may eskwelahan ng kalapit na barangay. Lula na naturang chopper si Regional Police 11 Director Nicolas Torre III at iba pang opisyal ng PNP. Wala pang pahayag ang Camp Katitipan tungkol sa pangyayari. At yan rin po'y nirepost po ni Hitad kahapon mga kabayan. Nirepost po ni Hitad. Sabi niya, ang gaba na naman. Sabi niya, ang gaba sa Ginoo, dili gyud magsaba. Sana mag-code blue. Unsuccessful na ang lahat ng mga bangag or code black. Pero yan pala ay fake news mga kabayan. Fake news na naman po. Wala pong nangyaring ganyan. At sinabi na rin po yan ni Torre mga kabayan, wala pong nangyaring ganyan na namuntika ng magka-crash ang kanilang helicopter. Dahil daw sa mechanical trouble mga kabayan. So marami talagang pinakalat po na fake news si Jason Sa. Hindi ba ito makonsensya itong gunggong na ito mga kabayan? Grabe no? At kasi nga, syempre alam naman natin na siya po'y binabayaran dito ng milyones para lang po magsinungaling mga kabayan. Para lang po magsinungaling. At protektado niya at pinoprotektahan niya yung kanyang amo na manyakis mga kabayan. Okay? Pag-usapan natin, ito pong sinabi ni Torre mga kabayan na meron daw silang nakita po ng mga kwarto-kwarto doon at isa po sa kwarto doon mga kabayan ay Alisley kay Kibuloy. Doon rin po sa kabilang kwarto, sa kabila na po mga kabayan, may nakita sila doon na mga minor de edad po na mga minor de edad, redundant, na mga minor de edad, nag-edad po ng 10 hanggang 15 yata, yun if not mistaken, sabi po ng balita mga kabayan, na mga babae lahat. Yes, babae ho lahat mga kabayan. Babae lahat po ng mga bata na nandun po tulog daw. Kasi nung pumunta po yung mga PNP, kapulisan natin, kasama nila yung researchers, yung mga investigators, hindi nila ginalaw kasi tulog daw mga kabayan. So hinintay mo na nilang magising. Baka nagtulog-tulugan na po mga kabayan. Ngayon ang balita, follow up. Nung binalikan po ng ating kapulisan at ng taga DSWD at saka ng ating researchers mga kabayan, nung bumalik sila doon, wala na po ang mga bata mga kabayan. Yes, wala na po ang mga bata, pinasibat ho nila. Takot yata na ma-interview po ng ating kapulisan mga kabayan o takot yata ma-interview po ng taga DSWD. Diba? Kasi nga, alam po natin yung mga bata mga kabayan, magsasabi yan ng totoo. Kaya sinibat na kagad po, pinasibat na kagad po yung mga minor de edad na kita po ng ating kapulisan mga kabayan. Ito po ang palusot po ni Torre mga kabayan. Sabi niya, yung nakita daw ng mga bata, nakita daw ng kapulisan natin ng mga bata, yun daw ay sinagip mga kabayan. Sinagip daw yun sa dahil daw yun po inabandona na po ng kanilang parents, kaya daw yun po sinagip po ng taga KOGC. Yun pong palusot po ni Torre mga kabayan. Ang ilan doon ng mga bata mga kabayan, yun daw ay mga anak sa mga kanilang kasama po ng mga membro. Yun ang palusot po ni Torion, di ba? Kung para po mayroong transparency dito, sana si Torion binigay niya yung kabataan na nakita po ng kapulisan at saka dapat yun ay ma-interview mga kabayan.
Pero ayaw ni Torion. Malamang sa malamang merong anomalya ho dito, di ba? So pakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. May nakita umanong ilang minor de edawani ng Philippine National Police sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, tinatayang nasa 10 batang babae ang kanilang namataan, subalit hindi umano nila napasok ang mga kwarto. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga bata. We are coordinating with the proper authorities to make an inspection of the facility. Wala mga parents doon eh, sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila. Posibleng it will be for proper verification and declaration. Sagot naman ng abogadong si Attorney Israelito Torion, may foundation ng KOJC na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. Samantala, iniulat rin ni General Torre na nahanap na nila ang kwarto na umano'y ginagamit ni Kibuloy. Ang naturang silid ay napapaligiran umano ng mas marami pang kwarto. Wala pang pahayag ang KOJC hinggil sa sinasabing kwarto ni Kibuloy. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ng anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Pagod na ang mga pulis sa halos kalahating buwang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Kaya naman, muling apila ng pambansang pulisya sa religious leader. Sumuko na upang makapagpahinga na rin ang mga tauhan nito na nagbabantay sa KOJC compound. Pagod na rin po at nagpapalitan dyan at may mga nagkakasakit na rin, and I'm sure po sa side din po ng mga KOJC members ay pagod na rin po sila, may mga nagkakasakit na rin po dyan. And again, we want to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy and for others to really heed the call for them to surrender and face the music before the proper courts po. Sinabi pa ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala silang namomonitor na anumang banta sa buhay ng religious leader. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Kung natatakot aniya si Kibuloy na sumuko dahil sa kanyang kaligtasan, pagtitiyak ni Colonel Fajardo, handa itong bigyan ng proteksyon ng PNP. Very vocal po sila, naririnig po ng mga tao po natin doon at it was shared to me na hindi daw po nila isusuko si Pastor Kibuloy. So kung yun po yung kanilang reservation kung bakit po ayaw po nilang isuko, din uulitin po natin uli yung appeal po at assurance po ng inyong pambansang pulisya na bibigay po natin yung mga kaukulang seguridad para hindi naman po magkaroon ng agam-agam sina Pastor Kibuloy na sila ay malalagay sa alanganin po once they opted to surrender po. May paalala din ng PNP sa mga sympathizers at supporters ni Kibuloy. Huwag natin kalimutan na mabigat din po ito yung kaso na isinampa sa kanya involving even qualified trafficking. Muli ring nanindigan ng PNP na naaayon sa batas ang mga paraan ng kanilang paghahanap kina Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko anuman po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sinuman pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or even enclosures po. Si Kibuloy at 4 na kasamahan nito ay wanted sa mga kasong human trafficking at child. So Kibuloy makabayan, meron pong naakusa sa kanya na yun nga, pang-abuso daw. Hindi kayong mga bata na yun makabayan nakaranas po ng ganon. Kaya nga dapat talaga na yun po mga bata na yun ay sila po yung ma-interview po ng taga DSWD at saka ng kapulisan ho natin makabayan. Pero tinago ka agad eh.
Merong kaso na ganyan si Kibuloy. So malamang sa malamang, yung mga kabataan po na nakita po ng ating kapulisan, baka meron silang masabi makabayan or maisiwalat tungkol ito kay Kibuloy. Okay, so makabayan ko, isa tumara natin. Nandyan po si Michelle 28, John Cuan, Asper Nito, nandyan po si Elenita Estares, Ramel Rawasa, Julia De Vera, Robert Angco, Marlene de los Santos, Angelita Holsanger, nandiyan po si Danny Diaz, hi to Rowena Yamani from Reno NV, hi to Lourdes Rivera, Nineveh Borjal, nandiyan po si Nonsky Pasamonte, Marilo Bidnarek, Merna Borromeo, Victor Robin, Lourdes Lahara. Isa rin po natin si Liway Tanso, hi to Ming Ongria Sentino, nandiyan po si Gorgonia Angala, Wing Salvatierra, Veda Cardona, Alicia Lic, Maricruz Hernandez, Emma Valdez, Janet Dinarbaez, Ivy Veloso, and hi to Apple Nash. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo ito pong interview ni PBM tungkol doon sa mga pinapakalat po nila na fake news ng kabilang kampo mga kababayan. For more details, let's watch this. Good morning, sir. Sir, na-aresto na po si Alice Go. Ano po marching orders nyo and sino-sino po yung masisibak, sir, sa BI or other agencies? Well, they don't require marching orders. They are doing they're implementing the legal orders that were sent to them by the court, and that is to bring back the fugitive Alice Go to the Philippines. So that is what they are doing. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Go back to the Philippines sometime today. Yeah. Sir, sino-sino po yung masisibak? Sino? Masisibak, sir. Oh, you'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayo? Kung ilang personnel po yun? Ilan po yung masisibak, sir? All of those who are implicated in assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Not only will they, ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Okay? Sir, kahapon po. Yung nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Nasaan? Hinahanap kayo, sir. Ba't lagi nyo yan? Andito ako. Gusto hindi nga. Because lumabas yung report. Yan ang kailangan ninyong bantayan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay nyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders, and I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Medical emergency. Sir, which is why we are asking you directly. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yes. Thank you. Ano na mga DBS, mga anti-Marcos? Next, fake news. Di ba? Mission fail na naman kayo. Nasanay kasi itong mga DBS makabayan. Noong time kasi ni Digong, talagang napakahilig nila na magpapakalat po ng mga fake news. Totoo yun, talagang lagana po ang fake news sa panahon po ni Digong Makabayan. Ang dami lang kasing nauto, ang dami kasing nabulag kay Digong Makabayan. Ngayong mga pinapakalat noon na mga, for example, itong Banateros, nila ni Banatbay, sila si Mocha Oson, sila si Sas, sila si Maharlika, kasi silang mga grupo na yung Makabayan noon mga pinapakalat na noon, hindi kasi ito na-filter. Kasi marami silang mga kalyado noon Makabayan. Ngayon, marami pong nabaliktara ng mga DD
DDS. At saka yung mga kalakaran nila noon na mga lagi pong napapakalat po ng mga fake news mga kababayan, ngayon isiniwalat po na mga nagbaliktaran na ng mga DDS. Totoo naman talaga, maraming fake news noon, pero ngayon we're very fortunate enough kasi marami pong mga vlogger ngayon, mga pro-admin ng mga vlogger na talagang magaling po mag-research mga kababayan at marami pong mga resource, mga pwedeng pagkukunan kagad po ng mga informations, included yung Google na best friend ho natin, included yung nandyan po sa loob po ng PCO mga kababayan at saka sa Office of the President. So wala silang lusot. Hindi makalusot po ang mga fake news mga kababayan. Pati rin po siyempre mga mainstream media. Kasama rin po natin po yung mga mainstream media mga kababayan kasi ayaw na ayaw po silang mapapakal po ng mga fake news. Bawal sa kanilang mga kababayan. Sila po ay natuto na. Ayaw po na ng mga fake news. Gusto nila kung ano pong nakita nila on the ground at saka ano na po ang kanilang mga nalaman on the ground. Yun lang po ang kanila pong ibabalita. Nothing else, nothing more, okay? Sa mga pro-admin ng mga vlogger, kasama po yung mga Marcos supporter, hindi makakalusot itong mga DBS. Kasi kasama na rin po natin yung mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. So yung mga DBS, yung mga anti-Marcos, hindi na po makakalusot ang kanilang mga fake news mga kababayan. Okay? So i-chat naman natin. Nandyan po si William Berdogo, Janet Herrera, Rosita Yuliague. Nandyan po si Dante Robio, Jelen Quezon, and Beth Modesto. Mga kababayan ko, ipakita ko rin po sa inyo itong pahayag po ni BBM tungkol doon sa paghingi po ng paumanhin ni Sara Duterte doon po sa mga membro po ng KOJC mga kababayan. Ito po ang pahayag ni PBM. Sir, si VP Sara nag-apologize sa mga KOJC members for asking them to vote for you? Well, it's a prerogative. I still don't understand why, but that is your wish. Wala tayo pag-wish. So wala na kayong communication ng Vice President? No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. And then yung yung sabi nila lagi, this is all politicking. Yung mga lumalabas po na investigasyon, there's even a threat of impeachment against the Vice President. Ito daw po ay pamumulitika. I don't know where all of that coming up. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan yung mga this is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. Well, there's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established, and it has nothing to do with politics. It has to do with the budget. So I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know what the budget will look like. So there's malayo sa politika yun. Mr. President, thank you. Napansin ko lang mga kababayan, every time kasi itong si Sara Duterte, basta ma-corner mga kababayan, lagi niyang sinasabi dito na pamumulitika lang daw mga kababayan kapag siya po'y ma-corner. For example, doon po sa budget hearing, sa deliberation budget hearing mga kababayan, nakita ho talaga natin ang totoong pagkatao ni Sara Duterte. Nakita natin ang kanyang karakter. At saka sa kanyang karakter, wala talaga siyang kapasidad dito na hawak po ng anumang posisyon dyan po sa ating gobyerno. Hindi po, kasi delikado talaga mga kababayan. Kapag siya po'y magiging presidente in the future, delikado talaga. Wala pong magandang patutunguhan po ang bansang Pilipinas. Doon pa lang po sa budget hearing, sa deliberation niya, walang magandang nakita doon po sa pagkatao ni Sara Duterte. So dahil po sa inasal po ni Sara Duterte mga kababayan, nagkaroon po dito ng speech doon po sa Kamara. Yung po si Representative 2nd District of Manila, si Valerio yata yung mga kababayan. At saka dito po sa speech po ni Valerio, if I'm not mistaken, ito yata yung magiging grounds for impeachment po ni Sara Duterte mga kababayan. For more details, let's watch this. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika.
Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatriz sa pwesto ng kapangyarihan. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, judikatura at ehekutibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, nitong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwiran sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanan ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayanan kung sino ang naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang Pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan kung ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary at totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo,
ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging Presidente? We deserve better. Yes, we deserve a better Vice President. Kasi ang ating current Vice President may asal po na imburnal makabayan. Asal, bata, at saka hindi talaga natin maintindihan, no? Parang may saltek sa utak talaga eh. Kaya hindi po siya bagay talaga na maging Presidente makabayan. Ngayon pa lang po na isa po siyang Vice Presidente, napakita na po ng kanyang asal na mayroong imburnal po na utak eh. Imburnal na asal makabayan. Kaya dapat lang, hindi na po siya iboto makabayan. Lahat ng mga Duterte, hindi na po iboto. At sino mang sasama sa mga Duterte, dapat hindi rin po iboto makabayan. I smell something impeachment dito. Correct ba I'm wrong? Baka yun na po inumpisa na makabayan, di ba? Meron na po speech dito yung taga Manila, second district po sa Manila makabayan na congressman, na ang asal ni Sara Duterte hindi talaga maganda ang kanyang ipinakita doon sa deliberation budget hearing. So, sino man dito agree po na si Sara Duterte i-impeach makabayan? Please comment sa baba sa babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. According po sa mga DBS, nakakatawa. Kasi daw kapag i-impeach daw itong si Sara Duterte makabayan, magkakakulo daw. Matatanggal daw sa pesto itong si PBM. At sayang daw makabayan. Kasi daw ayon po sa nag-comment doon na mga DBS, ang beauty daw ni Sara Duterte kaya daw maingganyo po ng mga investor makabayan. Ang beauty lang pala, ang beauty ni Sara Duterte kaya daw maingganyo po ng mga investors. Beauty, walang utak. May beauty ba? Walang beauty, wala rin pong utak. So anyways, isa rin po natin, nandyan po si J. Mangira from Plaridel, Bulacan. Hi to Edmond Ramos of Australia Heights, Barangay Burgos, Montalban. Nandiyan rin po si Jemson, si James, si Jeriel, and Regine of Bandawi, Cebu City. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Dansa, Cavite. Nandiyan po si Felix Apare. Hi to Monet Borromeo, Sportinobe from South Korea. Nandiyan po si Rose Bisnar ng Bisnar Store of Vermont Park of Antipolo, Rizal. Hi to Ashen. Nandiyan po si Telma Moquera from Dasmariñas, Cavite. Evelyn Garcia. Nandiyan po si Aurora Mercado, Elaine Navarro, and hi to Alan Rivera. Okay, so mga kababayan ko, thank you so much nga pala sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko po na shoutouts. Well, anyway, hopefully po sa ating next po na vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat. Okay? Again, thank you so much. So anyways, yan po ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagsusumamo po kami na tulungan mo kaming mahanap ang tamang paraan upang malutas ang aming mga problema. Pakiusap na ipadama mo pong muli sa amin ang iyong pag-ibig. Nananampalataya po kami sa iyo at alam naming binabantayan mo po kaming lahat. Nalalaman mo po na kami ay nasa isang malungkot na sitwasyon. Diyos na siyang nagtutustos at nagmamahal sa amin. Pakiusap po na dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, naway pagpalain mo po ang lahat ng pamilyang Pilipino. Pakiusap po na patuloy mo silang akayin at ingatan. Ito po ang aming dasal ngayong araw. Sa ngalan nating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.